Gusto namin malaman kung ano ang masasabi tungkol sa disqualification or move to disqualify the Duterte Youth Party List. Imagine, number ko sila sa party list, di ba? Sa votes, gano'n. Parang galit na galit si George Garcia kay Cartema. Parang gano'n. Kung yung ground ng disqualification ng Duterte Youth ay yung first nominee nila, sinabi niya Cardema surname niya kahit hindi pa siya kasal sa kay Mr. Cardema. Parang medyo kaalanganin na katwiran yun. Kung ang dahilan po ay kung nabayaran kayo, kaya binabaliktad ninyo yung mga ganyang resulta ng eleksyon, mali po kayo. Dapat po mag-decide kayo on the merits at sundin ninyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayan. Hello, German from Filipino and Business Mirror. Gusto namin malaman kung ano ang masasabi tungkol sa disqualification or move to disqualify the Duterte Youth Party List. Imagine, number ko sila sa party list, di ba? Sa votes, gano'n. Parang galit na galit si George Garcia kay Cartema. Parang gano'n. Ang second po, yung what can you say about Joel Chua Oy of 6th District of Manila? Disqualified din siya. Pumasok si Benny Abante. Joel Chua Oy. So ano pong comment niyo po doon? Ay, election related naman. Thank you po. Especially yung Duterte Youth Party List. I'll reserve my answer later because unahin natin mga abogado. Alam niyo merits? Ito yan. Wala ka na ito. Siguro, Ikaw wala ka. ito my participation is purely cerebral. No? Walang kinikilingan. Okay. Pagka ang isang nahira kaya disqualify, siya yung majority vote. Hindi automatic na uupo mo yung second kasi hindi naman majority, kaya nga vote majority, diba? Ay yung pinakamaraming voto. Hindi mo pupunta sa kanya yung boto, hindi naipunta sa boto, binoto niya na disqualify. Hindi ba? So kung sa gano'n, tignan mo yung mga mayor, di ba? Na disqualify. Di ba, hindi naman makapalitin yung tumakbong kalaban niya, kundi vice mayor. Gano'n din yung prinsipyo kapag sa anumang posisyon, no? Dapat magkaroon ng eleksyon, no? Yun yung sinasabi sa yun ang democratic process talaga. So, okay po. Abogado muna. Kung yung ground ng disqualification ng Duterte Youth ay yung first nominee nila, sinabi niya Cardema surname niya kahit hindi pa siya kasal sa kay Mr. Cardema. Parang medyo kaalanganin na katwiran yun eh. Pag umakyat yan sa Supreme Court, medyo napipredict ko na anong nasa isip ng Supreme Court, no? Tapos, i-disqualify mo, ibibigay mo sa, Gabriela, no? Gabriela, no? So, medyo ano yan eh. Hindi ako kanan Duterte yun, ha? Hindi ko binoto yun, ha? Pero kung binoto talaga sila ng tao, respetuhin natin yun. Yun lang po. Hindi ko po alam yung merits ng mga issue na yan. Pero ang mahalaga po, ito dapat ang paraan paano mag-decide ng mga kanyang kontrobersiya. Kung ang dahilan po ay kung nabayaran kayo, kaya binabaliktad ninyo yung mga ganyang resulta ng eleksyon, mali po kayo. Dapat po mag-decide kayo on the merits at sundin ninyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayan. Well, the people have spoken. You know, I don't know the merits of the case. Pero, malaking katanungan dahil Duterte Youth is a kalaban ng partido. Diba? Tapos, Abante, tsaka Joey Uy, may botohan. And then, suddenly, bakit nag-decide na formulate? Ang dami yung tanong. So, I don't want to jump into conclusion, pero basic po dyan, nagsalita ng tao, hayaan na lang ang boto. And then, that's why babalik po ako sa sinasabi ko kanina, sobra ho ang kapangyarihan na naibigay natin sa COMELEC under the Constitution.
Dahil pag nag-rise yung mga ganyan question, wala tayo lahat mapuntahan, sila din eh. Sila ang judge, sila din ang magbibilang, sila din ang culprit. So, we need to break down those power dahil kapangyarihan ng tao dapat ang mamatawi. So, that's why we will continue to push for a constitutional convention to solve these excessive powers we're given. These departments and offices, specifically the Office of the President, Congress, COMELEC, and the Police. Nakakatakot po ang kapangyarihan na naibigay natin sa police. Police lang yan, for heaven's sake. Agents of persons in authority. Hindi pa yan binoto ng tao. Pero kung damputin at ipatupad ang batas, sila na rin po ang batas na mga taong nagsasalita ng katotohanan within the purview of their freedoms ay kayang damputin at magsampa na lang ng kaso. You know, so si Harold, 4 na pong warrant ang binibail nito. Hindi tumitigil, mabuti na lang hindi tumitigil. But if they can do it to someone as vocal, as transparent, as known as he is, and he can do that to any one of us. President Duterte was picked up with an invalid and questionable warrant. Pastor Kibuloy was raided and picked up with a questionable warrant for arrest. They can do that to anyone. So, yan po ang point ko. We need to work on something to remove those excessive powers that given the police. Sa akin, ang police, lokal lang dapat yan. May mas magalo tayo for national issues and national concerns, international conflicts. Pero, kaya napakalaki ng problema ng droga, napakalaki ng problema ng kriminalidad, dahil sa police din po nakakabit ang lahat ng yan. I've been councilor of the city of Manila and I chaired the committee on police, peace and order, fire and public safety. Wala akong criminal activity sa isang lungsod na magpo-promulgate at lalawak ng hindi alam ng police at ng mayor. Walang kriminal na mag-i-exist sa isang lugar. Wala ko tayong kasamang police dito eh. Walang mag-i-exist. Meron. Ayan si Sir. Alam ni Sir po yan. I will stand by my word because I've worked with the police for decades. Wala pong kriminal na mag-i-exist sa isang lugar, kahit barangay at syudad na hindi kilala ng police. At kung yan pong kriminal na yan, droga, magnanakaw at rapist, kahit ano, mananatili dyan, it is only because the police allows them to stay. Pero pag ang mayor at ang police nag-decide, walang droga dito, sinabi ng mayor, walang whatever dito, wala po talaga yan. Walang mananatiling kriminal at droga sa isang lugar na hindi pahihintulutan ng mayor at police na buhay. Lilipat, kaya Manila, lilipat lang naman ng Pasay, lilipat lang ng Quezon City. Ganun lang po yan eh. So, but then, paano natin pipigilan yan kung ang kapangyarihan na nanguhuli ay national? So, pag nagluko yung sa taas, tamimi na po lahat ng ground commanders dyan. So, we have to break that power for our own good. Niniwalagi ko lang po, no? Hindi naman lahat ng polis ganun, no? Ito ang personal experience ko, update lang, no? Alam niyo ba yung 10 CIDG na nakakulong ngayon, no? Na under civil. Ako po yung tumawag ng kaso dahil kinidnap na rin. Kinidnap tapos yung dalawang Pilipino ay ano pa, no? Tinatingan ng baril sa kapwa. At kaya umuusap na, no? At sila tumulong sa amin doon, yung IMEG. No? Yung IMEG, ano, sila ang tumulong para likom ng ebidensyang para karagdagan para maging solid yung kaso namin ito. Ang paano siguro yung follow-up namin dahil yung mga ibang private individual na kasama, yung mga mastermind dito, ay hindi pa na so dahil patuloy pa rin yung ginagawa nila, hindi lang namin makuha-kuha pa rin yung iba pang follow-up na rin informasyon. Meron may mga request na sa
So, hindi po lahat ganun, no? Kasi nadi-demoralize, nakaka-demoralize naman kung may masama talaga. Ayun po. My question is addressed to Attorney Respicio. Attorney, you did mention a while ago na you're accusing Chairman Garcia of COMELEC na marami siyang mga ginagawang mga hocus-pocus dyan sa katatapos na eleksyon. Ang tanong ko po, we know by the facts also that Chairman Garcia, COMELEC Chairman, is an impeachable official. So are you going to file also an impeachment case against Chairman Garcia in the 20th Congress? Ang impeachment po ay ini-initiate ng isang miyembro ng Kongreso. Kung ang mag-i-initiate po ay isang pribadong individual na katulad ko, kailangan po ng endorsement ng isang miyembro ng isang Kongreso. Wala pa ba akong kakilalang mag-i-endorse sa akin? Kung meron po, i-refer niyo po sa akin at ako po ang magsusulat ng petition. Very good. Okay. Question? Yes, sir. Jason po ng SMNI News. Sir, first question po, para lang natin yung natin, sir. For 2028 elections, for Sir Greco and Attorney Harold and sa other resource persons natin, may mga po ba tayo na baka muling mangyari ang naganap po ng 2025 elections? At ano po ba ang dapat gawin para matiyak na hindi po ito maulit? And meron pa po bang pag-asa na may pagbabago sa 2028 elections under the Marcos administration? First of all, ano yung tanong ko yan? Ano yung tanong ko? If may pangamba tayo, sir, na baka maulit yun ang Yeah, definitely. That's why we are here talking about a hybrid blockchain system of election for 2028 para hindi na ho mangyari yung nangyari today. Ibig sabihin, transparent and mas credible. Nakikita kasi natin lahat at nasusubaybayan ng transmission ng boto. Sa presinto, nakikita na natin, ang mga watchers natin, ito talaga ang boto. Kaya pag i-transmit, alam natin na kung tama or mali yung i-transmit. What is 1 day or additional 2 days for a credible and transparent election? That is nothing. Pero na makapayapaan, kasiguraduhan ng bawat isa na nabilang ang boto nila. So I think that is a very wise road to take for the Philippines. Kaya sa kada eleksyon, may nagreklamo, di naman yan ang boto namin, you know. Kaya pagka malinaw, walang problema. Number 1. Number 2, sir, ano po? If paano po natin matitiyak na yan po ay magagawa yung hybrid and may pag-asa pa under the Marcos administration na yan po ay mangyayari? Well, kailangan mo, walang katiyakan dahil syempre ito po ay salang-alang sa desisyon, una-una ng Diyos, pangalawa ng mga opisyal, pangatlo ng tao. You know, yun nga po tanong natin sa Pilipino ngayon eh. Paano, ano ang gusto nyo? Eleksyon? O revolusyon? Tanong natin sa mga opisyal, ano ang gusto nyo? And then gawin natin kung anong dapat. Ang sigurado ko po, ipaliliwanag namin ito sa taong bayan para matanong. Si Harold, ating mga kasamahan, paliwanag natin ang media, paliwanag natin sa taong bayan para yung mga taong bayan din na mag-isip at manawagan dahil pagka ganito na po ang deadlock na ang nasa kapangyarihan is using power that is borrowed against the lender, then we should come together again as a sovereign Filipino people and do what we have to do and call out the truth. Yun na po natin siya sabi. Wala naman pong masama to. Third, sir. Yun na, sir, na ano. Salamat. Pero ang realidad on the ground, sir, kasi yung 2025 elections, nakita po natin lahat po ng mga kababayan, especially online sa social media, active po talaga sila na dapat credible na nanawagan sila na yung transparency. Pero yun nga, sir, na-overpower sila because of the Power. Power na. Kaya nga po, we go back to the Constitution, to the preamble of the Constitution. Everybody has to realize that we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God, yan na nakapwesto na yan. Pahiram na kapangyarihan lang yan. Nawawala ako sa pwesto yan ng Pilipino na nananatili. So, let's,
So mamili ho tayo ngayon, and that is why we are here, and that is why we will go around the Philippines, bilang media and social media, to ask the Filipino, saan natin dadalhin ang ating bansa? Anong gagawin natin sa ating kinabukasan? Kung hindi aaksyonan ng pamahalaan, paano at anong gagawin natin sa ating kalayaan? Sir, kanina po, one of the research person, particularly si Sir Metran, ay nasabi niya po kay Chairman Garcia na kapag kayo po ang umupo sa 2028, magkakasalugan tayo. Are we parang suggesting po na dapat nang bumaba or mag-resign si Chairman Garcia para matiyak yung integridad sa 2028 elections? Kasi umisyo din siya, no, independent, di ba? Imbis ng proseso dyan. Pero kung lumayas siya dyan, mas maganda. So ang sinasabi ko lang dito, lumayas na siya, baka ang taong bayan ay magalit sa kanya, baka wala na siya mapuntahan. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Attorney Garcia, Attorney George Garcia, kasi dito si Attorney. Nakikiusap ako kasama ang bayang Pilipinas o ang mga Pilipino, kasama ko na nagkikayat kung may hiya pa siya, umalis na lang siya para hindi na-impeach. Pero sino mag-i-impeach sa kanya? Ikakampi niya lang ng Congress eh. Wala. So, ibig sabihin, makikiusap na lang tayo. Ngayon, hanggang pakiusap na lang tayo, di ba? Sabi mo kanina na sa social media, sa taong bayan, ay kumikilos, kailangan talaga transparent, pero tinatarantado pa rin tayo. So, magtarantaduhan na lang tayo. Ano yung pagtatarantado? Bahala na kayo mag-isip mo. Oh, salamat. Sir, clarification. Sir, yung sentiment po natin, hindi lang po sa inyo, sentiment po yan ng mga kasama pa natin mga retired military officials. Tama po, sir, no? Senior siya. Sentimento ba? Sa amin, if we want to have a proper and peaceful election by 2028, yun po ang sentiment ng mga karamihan sa amin. Kasi yun ang sinabi ko kanina, nakadaan na kami sa gulo. Nasubukan na namin ang gulo. So, kailangan na, ano bang positive action depende doon sa tanong mo na magagawa natin tungkol sa eleksyon. So, sinasabi naman dito sa ibang resource persons na we will try to ask Congress. So, anong positive action? Then, to the help maybe of media, na yung sa Congress kasi pag gumawa ng batas and amendment sa laws, ay may consultation. So, we will force Congress to make the consultation about election reform public through the media. Di ba ginagawa nila sa Quadcom tsaka sa Tricom na almost maabot pa yata ng more than 12 hours yung deliberation eh. So when it comes to election reform agenda in Congress, kailangan tumulong yung media to make this consultation public para alam ng mga tao kung ano yung ginagawa nila. So yun lang ang initial positive action that we can take. Okay. Dagdag ko lang muna, sir, no? Para yung tanong mo, may sustansya yung tanong mo, sasagutin natin, ano? Sentimento ba ng mga retired o ng mga military o ng main uniform personnel, kasama siyempre pag sinabing main uniform personnel, lahat ng mga nakikita natin sa Pilipinas na naka-uniforme, Coast Guard, ano pa man, ang sentimento nila, base sa mga kausap ko, mga kasama ko, nag-aantay na lang sila. Nag-aantay sila na tayong taong bayan kikilos. Kayo, taong bayan ang sinisisi nila. Bakit hindi tayo kumikilos? Pumapayag tayo na tinatarantado tayo. So, nag-aantay na lang kami na ng taong bayan ang kikilos.
at yan ay karapatan natin. Thank you. Thank you. Si Attorney Mel lang po. Attorney Mel. Very short lang, no? Kasi may fixation tayo kay Chairman George Garcia. Hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 election. Kasi before he became chairman, commissioner siya. So yung sumunod from the time na commissioner siya, dapat yung 7th year niya, hindi na siya nakaupong chairman. So hindi natin alam kung siya pa rin ang chairman sa 2028 elections. Okay. Okay, last.